No more boring rides na para sa mga pasahero ko ngayon. Dahil kung dati ay limited lang ang features ng stock head unit ng sasakyan ko, ngayon ay level up na dahil pwede nang mag-YouTube, Netflix, mag-install ng mga apps at marami pang iba. Kaya kung stock head unit ang sasakyan mo at gusto mong maging masaya ang biyahe mo at pasahero mo, para sa iyo ang device na ito. Ito yung AI box adapter na nabili ko online. Ito yung device, user manual, USB Type-A to Type-C at USB Type-C to Type-C cable. Plug and play lang din ito mga bossing. Ang kailangan lang ay wired CarPlay o wired Android Auto ready ang stock head unit ng sasakyan mo. Hindi mo na din kailangan ng cable para paganahin ang Android Auto or CarPlay display. Para sa wireless Android Auto, i-check mo muna ang iyong phone kung meron na itong Android Auto at i-update ito kung kinakailangan. Kung wala naman, maaari kang mag-download nito sa Google Play at ito ay libre lang naman. Kapag meron ka ng Android Auto sa iyong phone, buksan mo lang ang Bluetooth ng iyong Android phone at i-pair dito sa T-Box Lite S. At ayan, wireless Android Auto na siya. Para bumalik naman sa home screen ng AI box, ay i-click mo lang itong exit at itong icon sa baba at makikita mo na yung mga apps na meron dito sa AI box. Sa CarPlay display naman, buksan mo lang itong AutoKit at Bluetooth ng phone mo. Pagkatapos ay i-pair mo dito sa device. At ayan, wireless CarPlay display na siya. Para bumalik naman sa home screen ng AI box, ay i-click mo lang itong car icon. I-click itong icon sa baba at makikita mo na yung mga applications na meron dito sa AI box. Kailangan din ito ng internet connection. Kaya i-on mo lang ang data at hotspot ng phone mo, pagkatapos ay connect. Ngayon naman ay mag-sign in sa Google Play para makapag-download ng mga apps. Ilagay nyo lang ang inyong email address at password. At ngayong nakalagin na tayo, magda-download naman ako ngayon para subukan kung lalabas ba siya dito sa ating infotainment. Pwede mo rin palang ilipat-lipat itong mga app icons. Depende sa gusto mong ayos. I-press and hold nyo lang yung icon na gagalawin nyo, then i-drag mo kung saan mo siya gustong ilagay. Sa pag-uninstall naman ng app, i-press and hold mo lang, then i-drag mo dito sa bandang taas, sa bandang kaliwa ng screen. Punta naman tayo ngayon dito sa YouTube mga bossing. Kailangan mo lang din mag-login dito at mag-subscribe ka na din sa aking YouTube channel at hit mo na din yung notification bell para ma-notify ka sa aking mga bagong videos about sa sasakyan tulad nito. Pwede mo din palang pagsabayin gamitin ang navigator at YouTube. Open mo lang itong Google Maps at mag-navigate. Sunod ay pindutin itong split screen icon at buksan ang YouTube. Dito naman tayo sa CarPlay display. Open mo lang itong Waze at mag-navigate. Pagkatapos ay buksan mo na din itong Spotify. Pumili ng kanta.
Pindutin mo lang itong ways kung gusto mo siyang buong makita sa screen. I-double tap mo naman itong icon na ito kung gusto mong naka-split screen. Ito talaga yung isa sa mga nagustuhan kong features nito, mga bossing. Dahil pwede kang mag-YouTube o music habang nakikita mo din ang mapa at direksyon ng iyong pupuntahan. Next naman natin mga bossing ay itong Netflix. Ang kailangan mo naman dito ay Netflix account para makapag-play at makapanood ang pasahero mo ng movie. Mabilis naman at wala ding lag kapag nagpe-play ako dito ng movie. Siguro ay nakadepende ito sa internet connection at location. Malinaw din ang kuha nito mga bossing, lalo kung mapapanood mo ito sa personal. At ngayon ay pag-usapan naman natin yung mga nagustuhan ko dito sa device na to. Una nga ay dahil gumagana ito sa stock infotainment system. Pangalawa, plug and play lang siya at hindi mo na kailangan ng kahit anong application para mapagana ito. Pangatlo, magiging wireless connection na rin ang iyong CarPlay at ang iyong Android Auto. Pang-apat naman ay pwede mo siyang tanggalin at ilipat sa ibang sasakyan. Dahil sinubukan ko din ito sa Mitsubishi na sasakyan at gumana naman ito kaya naman sulit na sulit dito yung may dalawa o maraming sasakyan. At para naman sa mga naka-Mitsubishi na sasakyan, abangan nyo ang video na ito kung gaano ko lang kadali sinet up at pinagana itong AI box. Panglima, okay na din yung presyo niya para sa ganitong klaseng features at benepisyo na meron itong device. Kaya kung gusto mo na maging masaya at lalong maaliw ang mga pasahero mo, bumili ka na rin ito. Inilagay ko na din sa description ng video na ito ang eksaktong link para siguradong itong device mismo na ito ang ma-order mo o mabili mo. At kung wala ka namang budget pa, pwede mong panoorin yung video ko kung paano makakapag-install ng YouTube sa infotainment system. Pero hindi ko nga lang sure kung gagana pa siya ngayon. O di kaya naman ay itong video ko kung paano mag-bypass ng head unit. Para nang sa ganon ay makapanood pa rin ang mga pasahero natin ng mga downloaded movies gamit ang USB na ipe-play natin dito sa ating infotainment system. Gusto ko lang din i-flex itong aking next content mga bossing. At ito ay yung wireless charging car holder na napakagandang kombinasyon para dito sa ating AI box adapter. Kaya abangan nyo ang video na ito mga bossing. At bago tayo magtapos mga bossing, tandaan lang natin na kailangan natin ng disiplina sa paggamit nitong device na ito o anumang uri ng gadget na makaka-distract sa ating pagmamaneho. Ang panonood ay para lang sa mga pasahero at hindi para sa ating mga driver. Huwag nating hayaan na mawala tayo sa focus sa pagmamaneho upang maiwasan natin na maaksidente o makaaksidente. Sana ay nagustuhan mo ang video na ito at nakatulong sa'yo. At dito na tayo nagtatapos, mga boss.